So, yung Godhead po na sinasabi ng banal na kasulatan, yung pagiging Diyos, no? Bagamat ito'y sinabing Godhead, no? At sa Old Testament, yung Godhead ay tinukoy na Elohim. Ibig sabihin, bagamat siya ay singular, siya ay plural, makikita natin dito sa illustration na ito, ay ipinakikita na magkakahiwalay na individual ang Son, Father, at ang Holy Spirit. Okay? At yan ang binubuo ng Godhead. At hindi lamang po itong talatang ito ang ating mababasa sa banal na kasulatan na nagpapakita ng kanilang pagkakahiwa-hiwalay. Okay? At yun nga po ang ating babasahin sa araw na ito. Magbabasa lang po tayo ng mga banal na kasulatan, mga sita sa ating pong Bible, na ipakikita po natin, hiwalay po ang Father, iba po ang Son, at ang Holy Spirit. Okay? Basahin po natin ang sa pangtalata doon po sa Matthew chapter 28 verse 19. Ito po yung Great Commission na kung saan iniuutusan ng ating Panginoong Kristo ang mga apostol na sila ay humayo sa buong sanlibutan at gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Sabi po ng ating Panginoong Kristo tungkol sa pagbabaptize. Pag ginawa po kasing alagad ang isang tao, ibabaptize po siya. Pero pansinin po natin, dito sa pagbabautismo na gagawin, na inuutos ng ating Panginoong Kristo, ay mayroong tatlong personalidad na naman po na gagamitin yung kanilang authority. Pag sinabi kasing name, ibig po niyan sabihin ay yung authority. Okay? At makikita natin, meron tatlong distinct authorities, distinct names, na binanggit ng ating Panginoong Kristo na may kinalaman po sa pagbabautismo ng isang tao. Ang nakapagtataka nga po meron pong mga pangkating pangreliyon, sabihin ang Ama lamang ang Diyos, ang Espiritu Santo at ang ating Panginoong Kristo ay hindi Diyos. Pero makikita natin sa kanilang pagbabautismo, ito rin po yung ginagawa nilang pagbabautismo. Binabautismo kita sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At yun nga po ang inutos ng ating Panginoong Kristo, mababasa po natin sa monitor, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Ghost. Makikita natin tatlo pong authority ang binabanggit ng ating Panginoong Kristo when we are going to baptize anyone. Okay? Kung tayo po ay magbabautismo ng kahit sino na gusto magpabautismo, ang authority po ay manggagaling sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Okay? Kung ang Espiritu Santo po ay hindi persona, bakit kinakailangan ayon sa kanyang pangalan, babautismo ng tao? Hindi na natin problema yung personality ng Diyos Ama at yung personality ng ating Panginoong Kristo. Ang tinatalakay po natin dito ay may kinalaman sa Espiritu Santo. Kung ang Espiritu Santo ay hindi persona at hindi siya Diyos na kasama ng dalawa, bakit po kapag tayo po ay nagbabautismo, ang sabi po ng ating Panginoong Kristo, bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kung ang Diyos lamang ay isa, ang Ama lamang ang Diyos, dapat ang sabi ng ating Panginoong Kristo, bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama. Kung dalawa lang ang Diyos, kung ang ating Panginoong Kristo lang at ang kanyang Ama, ang binubuo ng Godhead, dapat ang sasabihin ng ating Panginoong Kristo, bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak. Pero makikita natin, dito po sa talatang binasa natin, tatlong autoridad na magkakahiwalay ang binanggit ng ating Panginoong Kristo kung tayo po ay babautismo ng isang taong nagbabalik loob sa Diyos.
Baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Makikita natin tatlo. Kanina binasa natin tatlo rin na magkakaiwalay na individual. Ngayon, sa pagbabautismo, tatlo rin na magkakahiwalay na authority o names. Tatlong magkakahiwalay na authorities. Ang gagawin nating pagbabautismo, kanino mang taong nagbabalik loob sa Diyos. Kaya pag binautismo natin si Dali, babautismo natin siya sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sapagkat itong tatlong ito na binubuo ng pagka-Diyos, ang tinatawag na Godhead, ay ang tunay na Diyos na kinikilala ng mga Hudyo, maging si Abraham, si Moses, si David, at ng ating Panginoong Kristo at ng mga apostol. At maging tayo ay dapat ito ang kilalanin nating nag-iisang Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo.